Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. 7 o'clock in the evening, ibig sabihin, abogado de Campanilla na po. Kaya tutok lamang po kayo hanggang 7:30 ng gabi. At sabay-sabay po tayong matuto. Ako po inyong Mari ng Bayan, Mariaw. At syempre kasama natin ang magbibigay ng payo. Walang ibang abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Good evening, Hi, Attorney. good evening. Good evening lahat sa manunood sa amin sa Facebook at saka sa YouTube. Hello! Ay, alam mo ba yung mga yung mga, di ba meron akong bagong trabaho? Oh, you ano know? yun? Kilala ka? Ay, Parang sabi ako. nila, uy, nag-aabogado to. Kasama niyo si Mariaw. Ay, talaga. Sikat ka pala. Sikat Chupoy. Sikat Chupoy ako, Sikat Di Chupoy. ba yun na talaga? Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Kakatuwa naman. Kala ko nasa Soko ako, friend. No nga, malay mo. Baka ma-check ko nga. Baka Soko. baka nakita ka Scene of nila. the crime operatives. No, kasi alam mo Hindi, yung programang Abogado de Campanilla, sa mga, matagal na to, di ba? Pero, Yes. di ba? So, they know you. Nung time na yun, si Oo. Attorney Danny Conren. Yes, kilala of nila. course, of Diba? course. Kaya Kami ayun. dati, kaya pagka nandiyan dyan si Attorney Danny Concepcion, kasi dati walang TV. O, radyo. Radyo lang talaga. Yung boses lang namin. Kaya nung minsan, na kumakain ako dun sa isang restaurant, Ah. tapos narinig niya yung boses ko, nagsulat ng may inabot sa akin yung waiter. Ikaw ba si Maria? Sabi niya, ikaw ba si Mari? Sabi ko, ay, kilala pala yung Yung boses ko. Actually, kahit ngayon, pag the way we do the show, parang radyo. Oo nga, Parang totoo. radyo. Pero pausa ko ngayon eh. Ah. Ngayon, ang gagawin ko, pagka ako hindi ako Oo. naka-makeup, di ako presentable. So sabi mo hindi. Magandang ano Oo. yan. Magandang, Pagka, kaso, nung nagkaroon na ng telebisyon, wala na, kitang-kita ka na. Ay, mamaya bago tayo umalis, papabati ko sa iyo yung mga office mates. Ayan, of course. Matutuwa sila. Sige, Okay. Sige, ito na kanina pa tayo nagchichismisan. Sabi ko nga. Minsan nag-co-host ako, sabi ng isa kaya ko, ang gulat ko, umitim si Maria. Ang ganda yun. Oh, Umitim si Mari. Hindi naman may itim di naman Pero buti niya sila. Hindi Bakit kasi violet na yung buhok? Hindi kasi, maputi ka naman talaga. Lahat Lahat naman mas maitim sa'yo. Ganun Halos. ba yun? Pag medyo konting lang, okay. Kasi yaw di ba? Chinese, pasensya na po kayo, Chinese. chinese. Kasi, Oo, anyway. sige. Ano na, Natawa ano ako yung doon. numbers? Okay, sa numbers. Pag gusto nyo tumawag sa amin o gusto nyo makausap ang sikat na si Maring Yao. Nako, sikat po naman. tayo. Masikat si Oo. Atty. PG. Sa Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Pwede rin Yeah. sa Facebook Messenger. Ayan. Alam mo, nakakatuwa doon. Bakit? Kasi yung trabaho na ginagawa mo ngayon, Ah? napaka-challenging. Oo. And it's really for the benefit of a lot of children. I know. So it's really fulfilling, I know. Very, very fulfilling. Actually, pero nakaka-stress rin. Nakaka-stress. Kasi, fulfilling kung merong yung ending na merong nag-ampon, na merong nag-alaga, pero Oo. yung mga ibang mga sitwasyon, kung bakit napunta yung mga bata in the first place na kailangan silang maampon, ay talagang malulugmok ka. Pero, Naku, huwag mo na sabihin sa akin. wag na oh. maano ka. It's Sobra not nga for eh. the weak. It's not really for the It's weak. not for the Sa weak. tuta nga, tsaka sa pusa, umiiyak ako. Pero totoo yan. Kahit na sabi nila sa edad kong to, tumanggap pa ako ng trabahong ganyan, Oo. di ba? Pero pag nakita ko naman, it's very fulfilling. It's Yes. really good work. At saka kung hindi ikaw, sino? Di ba alam mo yun? Parang wala nang gagawa. It's Okay. really good work. Baka lahat ng tao nagtataka sa nagtatrabaho si Atty. PG. Sa National Authority for Child Care, kami po ang nangangasiwa ng lahat ng usaping ampon at foster care. Yeah, there you have And it. emergency care. I have a question. Okay. Pag Pasko ba, uso pa rin ba yung pwede mong hiramin yung bata, dadalhin dun sa bahay, tapos Ay, hindi. hindi na uso? Ay, okay. Kasi
Hindi ko alam kung ginagawa nila ulit ngayon yun. Kasi Siguro, dati parang meron. meron yun. Kasi, okay, ang National Authority for Childcare, kami rin yung parang nangangasiwa sa mga tawag namin doon child caring agencies, tsaka child placement agencies. Okay. Ang child caring agencies, yung mga yun, sila yung nag-aalaga ng mga foster children, yung habang nasa kanila, yung mga nangangailangan ng pag-aalaga. Tsaka child placement agencies, sila yung mga, kung ikaw gusto kang mag-ampon, sila yung merong mga batang available. Hindi kasi naalala ko lang hindi ko matandaan kung kailan ito. Pero sabi namin dati, o sige, kumuha tayo ng isang bata, mag-spend ng Christmas with us, and then, join us. Actually, and I do not know if that is a positive thing or not. You have to ask I don't know nga kasi the minsan baka psychologist. Actually, Oo. meron rin dapat na psychologist rin sa amin na to check rin yung the welfare of Kasi kung baka mamaya naman sumobrang depressed kasi dahil pagkatapos nun, babalikin mo siya, di ba? Actually now, so, ngayon, I will take this opportunity to encourage everyone na yung mga nakakaangat naman sa buhay sa ating mga mamamayan to consider being a licensed foster parent. Licensed foster parent, meaning ano? Ang ililisensyahan ka ng NACC na yung marunong ka na mag-alaga, ano yung kailangan. At kung hindi ka pa handang mag-ampon, ay ikaw ang mag-aalaga ng mga bata. Kasi ang thrust ngayon ng DSWD at saka ng NACC is deinstitutionalization. Meaning, yung mga batang mga nangangailangan ng pag-aaruga at walang pamilya, mas mabuting ang nag-aalaga sila in the meantime na naghahanap sila ng merong kukuha sa kanila, ay nasa isang pamilya Okay, din. ang tanong natin, para ho sa karamihan ito'y napakagandang platform Oo. to really share this one. Ang tanong ko, paano nila gagawin? Ano yun? Iuuwi nila? Ganon? Oo. At saka, iuuwi nila, nasa bahay nila. Pero, license ka, meaning even vet ka na, syempre, di ba, nakakatakot magbigay ng Totoo bata. naman. Di Ang ba? tanong ko, sino nagpapakain? Sino magbibigay ng May allowance na binibigay. may allowance. Nasa budget. Sine-check dapat yun kasi baka mamaya May hindi binibigay monitoring sa bata. May monitoring kami talaga doon na ang nangyayari. Ngayon ang allowance is 8,000 a month per child. So at minomonitor 'yon na ano mga binili nyo. Hindi doon talaga may resibo. Paano kinakain lang pala ng foster mother? Hindi. Kailangan nga magpapatunayan lang na bumili sila. For example, kung baby yan, yung diaper, kung yung gatas, o yung Okay, I pray that's gonna be successful well, and, yes. and Well, really para sa nothing bata. Nothing is perfect, but a child in a caring family is Yes. better than a child in an institution. That's very true. Whether or That's very not may true. mag-a-adapt or yung pansanalian lang, pero at least nandoon siya. Do you also accept donations? This is for everyone na nakatira sa ibang bansa. Di ba? May mga OFWs na willing, they have a heart It's for better children. to donate, not to NICC itself, dahil gobyerno kami at pamiminggal lang yan sa amin, but donate to our partner child caring Okay, I got it. agencies Okay. or child placement I agencies. got it. Okay, sige, tama na Okay, to. sige. May matutuwa sa akin ng mga hello sa aking mga Yeah, hindi, kaopisina. tama lang yun. Next time pag-usapan pa natin ng mas malalim lang dahil pangangalaga po ng kabataan ang ating pinag-uusapan. Okay, sige. Si Mark 29 ng Davao City, may isang anak po kami ng partner ko. Ngunit nais ko pong makipaghiwalay dahil sa aming sitwasyon. Kapag sinasabi ko pong makikipaghiwalay na ako, nagbabanta na siyang magpapakamatay at magpapadala pa ng mga nakakabahalang larawan, voice messages at video. Ang pangunahing concern ko po ay kaligtasan ng aming anak at nais ko po sanang malaman kung paano ako maaring mag-apply ng custody. Anong ahensya o korte po ba dapat kung bata na naman. At kailangan po ba ang malaking gastos sa ganitong klaseng Hindi ko proseso? maintindihan. Okay. Hiwalay sila, Pero- hindi sila, May anak po kami pero hindi pa sila mag-asawa. Partner hindi pa sila physically magkahiwalay. Gusto pala niyang makipaghiwalay. Yes. So nandoon pa rin siya. Sa kanya, magkasama pa rin sila. Live-in siguro. Yeah, oo. Pero ang nakakapagtaka, sabi niya, nagbabanta siya via video Kasi or si Mark voice siya, message. si Mark siya. So siya, Oo. so parang yung asawa, yung babae, Kinakasama. yung kinakasama niya. Pero bakit kami magpapadala ng larawan ng video kung magkasama kayo?
Hindi, siguro kunyari kung nagbabanta na si Mark na gusto niya na makipaghiwalay, yung kanyang live-in partner na nanay nung kanilang anak ay nagpapadala sa phone niya Okay. ng So, mga that's very sad, ah. oo. Okay, ang tanong natin sa isang magkarelasyon na may anak, Okay. kanino ba dapat ang kustodiya ng bata? Ang sole parental authority for illegitimate children rests with the mother. Pero, Oo. Pero if you can prove that the mother is an unfit katulad mother. yan, magpapakamatay daw. Ayun. So, At may lang mga videos pa siyang pinapakita. okay, to prove that a mother is unfit mother, medyo masalimuot nga yan, Mark. Pero it is possible. DSWD ang... Kayo din? Hindi kami kasi kami the other Ay, end iba, na kami, okay, sa the kabila other kayo. end na kami, pero DSWD. So, may Yung pupunta doon. May pupunta doon, meron magkakaroon ng may mga Investigation. social work yan na may case study kung totoo, may psychiatrist. At saka isa-isa yan, like 'di ba, being an unfit parent, madaming hindi lang one thing 'di ba? It can be a lot of things, 'di ba? Is the parent physically abusive, verbally abusive, yung neglect, abandonment, 'di ba? Pero, attorney, Oh. natutuwa ako dito. Kasi, lalaki siya, talagang gusto niyang kunin yung bata. Oo. Yun ang nakakatuwa kasi minsan may mga lalaki na pag Aalis na lang, bahala ka na sa, 'di ba? Bahala ka na sa anak natin. Una Mark, tingnan muna natin dahil yun na nga, since hindi kayo mag-asawa, the default is that really ang ang nanay ang merong sole parental authority over that. Tapos over the child, you are the biological father. So parang ano mo na lang dyan is if you can have her declared as an unfit mother. Pero alam sa totoo lang, mahirap magpa-declare. pero kung nagsisend naman ng mga videos na Yeah, ganyan, pero kasi- magpapakamatay siya, paano Oh. yung bata? Hindi, pero the thing Walang is, sound mind. hindi, she might be an unfit partner, but I mean, kung maalaga naman siya sa anak niya. Pero if you're going to, sorry Ah. pero kung magpapakamatay ka tayo sa Oh. pag-ibig, ewan ko lang Madami kasing nababaliw sa sa pag-ibig. pag-ibig. Okay, oo, ang tanong, ganon. saan daw siya pwedeng ahensya pumunta? Pumunta muna ikaw sa DSWD. Ayan, DSWD, tapos Para korte. kasi sabi niya malaki bang gastos para sa ganitong proseso. Well, eventually yes, if you're going to get custody of your child, you will Pwede have ba to sa go. PAW? Pwede kung if he's Pwede. pang indigent siya, if Oo, you sa can tingin prove. ko pwede yung PAW na yan kasi Pero alam mo for the ganito, sake of the child. pero problema rin kung magpapaw Ano, siya ano? ha. Kasi means nga magpapacertify siya pala. ng indigent. Bakit ibibigay sa kanya ang bata kung Kung wala kang pera. kung wala kang pera? Oo. Sabi niya, dalawa na kaming walang pera pati yung nanay walang pera. Anyway, yun lang yun. Anyway. Okay, sige. Ito, ay, ang Ano, lalayo. yung nung isang araw, nung huling episode natin, saan siya galing? Sa Cavite yung... Cavite. O, sige, ito, Ay, Palawan. Cabanatuan yung dati rin. Yes. Ito. Palawan. Melanie, magandang gabi. Hi, Magandang Melanie. gabi po, attorney. Hello po. Oh, kamusta ka na dyan sa Palawan? Ang ganda ng lugar mo. Okay naman po. Pasyal kayo dito, attorney. Saan ka sa Palawan? Uy, good. Wag ka magsabi ng ganyan. Po. Ha, sa Puerto. Puerto Princesa Ay, ganda po. dyan. Huwag ka magsabi ng ganyan, baka magulat ka, biglang Nandyan na kami. kumakato kami sa bahay mo. Sabi Hi, niya, Melanie. Sabi niya, buti na lang, hindi ko binigay address ko. Di ba? Ano ba po? problema, Kaya nga. Melanie? Ano po, kasi po, last year, September 28 po last year, yung anak ko po nabugbog po sa isang bar po dito sa parang bar po siya. Ang dami pong bumugbog sa kanya. Siguro po almost 10 po. What? Isa po no bar. Ilan taon yung anak mo? That 25 Time. po. time, 25. so- Okay. Opo. Okay, tapos, Tapos, inano po namin yun sa barangay. Ito naman pong barangay na pinagdalhan namin, Oo. ang sinasabi po sa amin, cannot relocate daw po yung nirereklamo namin. Ganun po yung Nagtaguna. nangyari. So, opo. Pero kilala nyo? napabayaan na po siya. Pero kilala nyo? Opo. Okay. Opo. So, ngayon, Hindi na, parang nawala na po yung kaso, attorney. pwede na kayong, pag ganyan kasi, okay, physical injuries, assault, pwede naman kayong hindi na dumaan sa barangay dahil hindi mahanap, pwede na kayong diretsong magkaso sa Pulis. Sa pulis eh. pero Hindi sabi niya po, isang taon na. Galing na din po kami sa police. O, ano Police sabi po ng ang- pulis? Binigyan po kami ng endorsement paper sa barangay. Ay, pabalik-balik, ayaw nilang anuhin. Opo. Kung hindi ka, okay,
Kung ayaw ng pulis, Ay, ang nangyari po, attorney, nito pong June 6, nakita ng anak ko yung isang bumugbog sa kanya, sinuntok po nila ng magkapatid. sila naman ginanuntok. Opo, ang nangyari po, attorney, sila naman ang nagpa-barangay, natuloy po sa barangay dito sa amin. Bakit ganun, ano? Ganito na lang, Opo. Okay, Melanie, okay, sa ganyang pagkakataon, since nandiyan sila na nagkaso, ilabas nyo na rin yung nangyari noong last year, di ba? Na noong September ay nasaktan na rin ang anak mo at hinahanap nyo sila. At kunin nyo na yung pagkakataon na yon, nandun na sila magharap. At kung ano man yung kanilang samaan sa loob, baka naman ma-resolve yan. Yun na nga Tanga- po, attorney, Oo. at ayaw po nung nanay. Ang sabi po ng nanay, kanina nag-hearing po kami sa barangay, ang sabi nung nanay, magsuntukan kayo ngayon dito, magsaksakan kayo sa harap ko para magpa-areglo ako. Ay, medyo wala rin naman sa tamang wisyo ang nanay na yun, ano? Saka po, attorney, pinopost po niya sa Facebook, sinasabi niya po sasaksakin daw po yung anak niya. Ay! Which wala naman po dalang panaksak yung anak ko. Tapos vlogger po siya, ang followers niya, sa 20K mahigit. Vlogger pa. Okay, Opo. pwedeng ano yan pwedeng libel kasi yan kung hindi totoo. So, yung isa yung sinasabi ko siya, cyber libel. Kung ang isang tao ay i-record mo yan at pag sa susunod na hearing nyo sa barangay, isabihin nyo yan at ang reklamo nyo ay yung nanay. Pero alam mo, marang lumalaki ng lumalaki yung problema. Opo, ang nangyari po, attorney, binuhay ko po yung kaso dun sa barangay nila. May hearing naman po kami dun Ayun bukas. naman pala. Ngayon, kung Opo. hindi pakinggan yon, I suggest kasi sa barangay bawal lang abogado eh. Ganun ang rule sa Opo, barangay. Tapos since pumunta kayo sa police, siguro ayaw, busy ang police. Minsan busy? busy busy Yun sila na eh. nga po, Alam ko attorney. NBI lang ang busy. Ano, ay kung talagang lumako na mukhang papatong-patong na I suggest Opo. Melanie na kung may kilala ka bang abogado dyan sa Palawan, maghanda na kayo. Kasi ano mo, okay, kung ayaw ng pulis, hindi naman porket ayaw pansinin ng pulis yung Wala ng kaso. wala ng kaso. Oo. Kasi pwede ka pa rin naman Opo. mag-complain without police assistance on your own as a private complainant. Yun na nga lang, Oo. nangangailangan ka ng tulong ng abogado para mag-draft ng iyong complaint na isasubmit sa city prosecutors ng Puerto Ang Princesa. tanong ko ganito, isang taon na nangyari yung kanya. Okay oo, pa ba yun? Okay, nagkaroon ba ng injury ang anak? September 28 po. Meron siyang medical legal? Nagkaroon ba siya ng mga... Opo, yun naman meron pala. po. Medyo... Meron kang mga testigo na pwedeng isama doon sa testimonya ng anak Opo, mo? bar po yun eh. Marami pong tao doon. yun. Okay. I think pag merong physical injuries, hindi pa naman paso yan kung September. Wala pang isang taon. Okay. So, i-file mo na lang, kumuha ka ng lawyer para at least bigyan ka Oh, na ng actually kasi tamang pag payo. ganyan, feeling ko parang hindi na siguro equipped yung barangay dahil patong-patong na. Maganda na rin magharap na rin kayo sa baka naman ng fiscal kaya ko yung pag-ayusin. Yes. At saka, tama yung sinabi ni attorney kanina, yung vlogger, yung nanay, kung siya ang nananakot, cyber libel, mas malaki ang problema Mas malaki niya. pa actually ang Problema niya. Problema niya. Pasok po ba yun, attorney, sa cyber libel? Oh, syempre. Besmirching the reputation of another na kung hindi naman totoo ha, 'di ba? Saka po, attorney, naapektuhan na po yung anak kong 18 years old kasi nag-aalala po siya, ang dami na daw po nakabasa. Baka well, okay, mamatay tao po sila. O ano mo yan, ilagay mo lahat sa iyong formal na reklamo. Total, kumuha ka na rin lang ng abogado, lubos-lubusin mo na. Yes, oo. 'Di ba? Isama mo na yan Opo. sa kanila, i-demanda mo Oh, na rin kasi yung parang isa. feeling ko sa nangyayari sa inyo mukhang Nagsasanga-sanga. nagsasanga-sanga ay mabuti Opo. nang magkaharapan na kayo sa talagang taong pwede nang tapusin ang Although inyong- honestly, dapat tinuruan mo yung anak mo na magtimpi. Oo nga. Imbis na Yun na kayo nga lang po, ang nagre-reklamo, ngayon kayo pa yung nareklamo. Opo, ang sagot naman po sa akin ng anak ko, mama, sorry kasi parang tao lang ako nung grabe po Oo. kasi yung bugbog niya, attorney. Ang kaso, yung bugbog niya Yun na nga ngayon, po. yung bugbog niya kamo, hindi niya naisip na kayo ang nakasuhan. So Opo, ngayon, opo. instead na kayo ang merong mas magandang upper hand, Parang sinasabi patas na kayo, ngayon, di ba? amanos na tayo. O ano ngayon? Paano Opo. na? Ano mangyayari? So Actually, minsan, meron rin kasing kasabihan sa batas yung in pari delicto. Ang Ano tawag yun? doon. In pari delicto, I-N, In pari delicto. in pari, Oo. in, I-N, Delicto. in, Apo. pare
delicto. In Ah, pare. yan, in pare delicto, meaning, ah, in equal fault, di ba? That bars plaintiff from recovering damages if they were equally or mutually Ayan. responsible Oh, for the yan. wrongdoing or illegal O, kayo conduct. na dapat ang merong... So, kumbaga, kunyari, kahit kinasuhan ngayon siya ngayon, Oo. but since, Attorney, may video po yung anak ko nang binugbog siya. diba? So, there are no referees for wrongdoers. Now, damages to, diba? Hindi, okay lang. Mga ebidensya yan na ipapakita ninyo dun sa dating naging problema ninyo. Diba? Ang problema ngayon, kung may video din sila na binugbog nyo sila. So, kaya Meron na nangyari po dyan, diba? silang video, attorney. Since sila ngayon yung pangalawa, since they were also guilty of the same thing years, nung September, that means in equal fault. Yes. And that will be taken into account pag yan ay humarap sa korte. That's true. So, para Okay. magkikwits na Okay lang po. kayo. O, alam mo na, Opo. kuha ka na ng Ah, abogado para Attorney, lahat. ganyan din po ba sinabi sa amin sa barangay? Sabi sa amin, dapat quits na yan. Hindi na Oo sila nga. nag-recruit. Actually, in layman's terms, yung in pari delicto means quits. Opo. Yan. Yung parang, okay parang po. kung kumbaga huwag ka magrereklamo kung ikaw rin naman pala may kasalanan eh. O, pero ang ano Opo. yan is para ikaw ay medyo may konting proteksyon. Eh di sabihin mo yung nagkaroon nga ng cyber libel. Pero kung talagang Opo. ang pinakamaganda ay walang kaso para hindi naapektuhan Yes. din ang utak Oo. ng mga anak mo. Opo. Tapusin nyo na. Hindi dahil sa sinasabi namin sa iyo to dahil gusto namin kayo magkasol. Really the best, kahit ako yung Yes. abogado, really the best solution is Compromise. compromise at yung Settle. peace o Oo. settle. Lalo na sa mga gantong usapan. Lalo na kung wala namang lasting damage. Tsaka alam mo, ang hirap kayo may kaso. Mahirap talaga. Opo Sakit nga. sa ulo ha. Ay, attorney, ito But po you know, pala hindi ko itatanong sinasabing wag ko. magkaso kasi kung talagang na yung karapatan na inaapakan, ito Yes. magkaso ka. Okay. Wag don't take it Yung- sitting down. Yung anak ko po, attorney, magkaka-work siya next week sa Manila. Pwede ko po po siyang paalisin? Wala naman siyang warrant, di ba? Wala siyang Opo, warrant, so wala. pwede siyang umalis. No. Pero Ah, kailangan okay lang, po. pag siya'y napatawag, Punta siya. Punta siya. Okay. Balik Pero siya. complainant din po ako doon sa barangay eh. Ikaw ang complainant o yung asawa, yung anak mo? Dalawa po kami ng anak ko. O pwede ikaw muna, tapos sabihin mo na babalik siya pag ano. Pag Pero kailangan kasi, na. ang problema kasi pag ang private complaint, ang complainant wala, baka ma-dismiss ang kaso. Ah. So, kailangan lang pag ready siya, pag may schedule, balik siya. Anyway, may abogado naman siya. Yeah, Kumuha ka wala. na. Opo, yun Pag- nga. Pwede po bang attorney muna ang nga? Pag nasa korte, pwedeng abogado. Okay. Opo. Okay. Kasi Alright. tapos na rin po yung barangay na reklamo Meron na dito. siyang meron ng CFA, Meron na po, ibibigay po sa 29 daw. Yung CFA. Okay, Okay. CFA is Salamat. Certificate to File Action. Okay. Thank you. po. Opo. Thank you. Thank Okay, you po. next. Maraming salamat po, Maraming attorney. salamat. Alright. Okay, Thank you Okay. po. Okay, sakit sa bangs ha. Oo Mga nga. kabataan ngayon, Ayun nga, konting ayun, ano oo. lang eh. Nagkatinginan, hindi masyado nagustuhan ng Oh, ano. wag maging basagulero Wag, mga wag, kabataan. wag, oo. Okay, tinan niyo ang mga namumroblema yung mga magulang. Totoo yan. At in effect, next time, problema nyo rin yan. Yung, O, ito na si Angela, 36 years old ng Quezon City. 10 taon na po akong nangungupahan at palagi akong nagbabayad ng renta sa oras. Nagdesisyon na po akong umalis dahil delikado na ang kondisyon ng inuupahan ko, lalo na ang kisame na bumabagsak. Ngunit hindi ito naayos kahit ilang beses ko nang nireklamo. Ginamit ko na lang ang aking advance at security deposit bilang huling bayad habang unti-unti kong nililipat ang aking mga gamit. Ngunit ngayon ay gusto na akong paalisin ng landlord bago matapos ang napagkasunduang panahon sa aking pananatili. May karapatan po ba akong manatili hanggang sa huling araw ng bayad ko? At maaari ko rin bang hilingin ang pagbabalik ng natitirang deposit dahil sa hindi ligtas na kondisyon ng inuupahan? Okay. Una, can he stay? Yes, Yes, kasi of nga course you can daw. stay kasi bayad ka hanggang Oo. until that time, 'di ba? Yun nga yung very condition of your lease contract, 'di ba? Na you can use it. Ngayon, can you use your security? Una muna, sagutin ko 'to. Ang isang primary responsibilidad ng isang landlord or lessor is to keep the place, kahit na walang nakalagay sa contract mo is to maintain the place in a habitable condition. Ang bubong is part talaga yan. Syempre naman, oo. kasi kaya ka naman, di ba, a house is just 4 walls and a roof. Yeah, utilities also kasama. Utilities, plumbing, kuryente, yan, lahat na yan, responsibilidad ng all landlords actually Ayan. to maintain. Kung ayaw nga ibigay. Kaya nga gusto niya nang umalis, so ginamit na niya. So,
get your security deposit. Kaya ako sinabi to is kasi if your landlord, di ba, refuses to do so, then you can actually invoke damages actually and to not pay the to get back the security Eh, deposit. paano nga yung pera na yun nasa landlord na ayaw nga ibalik? At saka Barangay sila, barangay. magbarangay na kasi pag lease contract barangay eh. 'Di ba? So magbarangay na lang kayo. Pero i-record mo lahat 'yan yung I-video niya. i-video niya yung lalo na pag umulan tas kumutulo, 'di ba? Nako. Nako, malaki. Baka mamaya masalunan niya yung bubong. Oo nga. Tapos pangalawa is, dala-dala mo dapat yung lease contract mo at saka yung Yes. binayad mo. Pumunta na kayo ng barangay kasi the lease contracts are perfectly under the jurisdiction of the barangay. Yan, okay. O, sige. Nako, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. Sana ay magkita-kita tayong muli. Basta tandaan ninyo, Abogado de Campanilla, alas 7 ng gabi. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Training, and of course, Babe Mac Castro. At ako yung Abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye!